Mapagpalang araw po, meron po tayong home Bible study. Sa dakong ito, sa tahanan ni Brother William and his family. Alam niyo po ang makapaglingkod sa Panginoon. Lahat kami lingkod ng Panginoon. Ano po, baka akala niyo ako lang. Lahat kami. Yan ang nakalagay po sa Unang Tesalonica, chapter 15, 58, na huwag tayong magsawa. Ang sabi ni Pablo, sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang paglilingkod sa Kanya ay blessing. Okay? Kami po'y magbubulay ng iyong salita, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami. But of course, kailangan talaga namin ng guide. Ang iyong Espiritu upang siya magbukas ng aming pangunawa at kahalaman, kaisipan upang ma-enjoy namin ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang babasahin mo, Sister or Brother William, sa unang Timoteo, chapter 1, verse 12 hanggang 17. Yung patungkol sa kaligtasan na tinutukoy ni Apostol Pablo. Diyan tayo sa sentro. Salvation. Ano po ba yung salvation? Yan ay kaligtasan ng ating buhay para sa future. Future. Kasi ang buhay po dito sa ibabaw ng lupa, tandaan nyo, para po tayong turista lamang dito. Naglalakbay lang po tayo dito. At aalis din po tayo dito in due time. Maging ang mundong ito na ating kinalalagyan, mawawala rin ito. Mawawala din sa inaharap. Okay? Nakita mo na, sister? Chapter ano yan? Unang Timoteo, chapter 1, verse 12. Verse 12 hanggang 17. Yan, dyan natin titignan ng ating paksa. Okay. Salamat ako sa ating Panginoon, Yesu Cristo. Nagbibigay sa akin ng lakas dahil inuring niya ako para dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit sa anong unang ninagpas ka ng lusi at tinay ko siya sa kabila nito na sa ating Diyos. Sapagkat hindi ko pinalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinapangamba ng aking mga kaganapan loob ng aking Panginoon na ang pinagkaloob niya po sa atin ay pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating Panginoon. Isa kay Jesus Cristo. Ito ang pahayag na ito dapat paniwalaan ng lahat ng Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga sanlalanan at kung sa pinakamasama sa kanila, ngunit ako'y pinagkasama ay kinakabahan upang ipakita si Kristo Jesus sa pamamagitan ko paglubos ng magtiga na upang ito'y maging halimbawa ng mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang luwalhatian. Magpakailanman ang isang Diyos Ari, walang hanggang walang kamatayan at di makikita. Amen. Amen. Ayan. Anong sabi ng ating Apostol Pablo? Yung verse 15, sister, ulitin mo lang. Yung verse 15 lang. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa Ayun. kanila. Kailan dumating? Kailan siya dumating? Siyempre, sabi dito na dumating di ba? Kailan siya dumating? O, Mateo chapter 1.
verse 18 hanggang 25. Yan, dyan siya dumating. Kaya babasahin uli, ano? Kasi napakaganda yung sinabi ni Apostol Pablo, dapat paniwalaan ng lahat. Ang alin daw po, dumating si Jesus upang iligtas sa alin, tayong mga makasalanan. Mateo. Makasalanan pala tayo, kaibigan. Kawawa naman tayo. Mateo chapter 1 verse 1. Ay, chapter 1 verse 18 hanggang 25. Okay. Yeah. Mateo chapter 1. Oh, 18 hanggang 25. Kung kailan dumating si Jesus. Ito ang naganap ang ipinanganak si Yesu Cristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nito malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-isipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag ka matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magiging si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi siya sinitingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus niya ang piningalan niya Jose sa sanggol. Amen. Yun. Kailan nangyari yun? First Christmas. Yung mga hindi naniniwala sa Christmas, masyado silang ma-allergic dyan eh. Pasko po yan. Ano bang ibig sabihin ng Pasko? Christ's birth. Oh, di ba? Ngayon, kailan nangyari? Nang ipinanganak ni Santa Maria. Ang kapanganakan po sa kanya, hindi kagaya ng kapanganakan nating mga tao. Kailangan po ang lalaki at babae magkaroon sila ng honeymoon. Si Maria to siya walang honeymoon na magitan. Kaya po hindi po binubuo ng laman at dugo itong si Jesus na kanyang ipinanganak. Tandaan niyo po yan. Walang bahagi ang parte ng lalaki at parte ng babae kay Jesus. Sapagkat ang paglilihi niya ay sa Santong Espiritu. Tignan naman natin ang sinabi ni Pablo. Galacia 4:4 at 5. Yan, may silang yan. Galacia 4:4. Tignan naman natin ang pahayag ni Pablo. Tama nga ba? Yung Mateo 1:18-25. Tignan natin si Pablo. 4:4. O, gasing ko. O. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ang Diyos ang kanyang anak na sinilang na isang buhay at namumuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon tayo ay tuturi na mga anak ng Diyos. At Hanggang 5 lang yan. Amen. Maliwanag. Isinugo. Ibig sabihin, saan galing si Jesus? Natural, tagalangit po siya. Sinugo siya ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa upang iligtas po tayong mga makasalanan. Hindi po natin kayang tubusin ang ating kasalanan sa Diyos, pero ang Diyos ang gumawa ng parahan, ipinadala ang kanyang anak, kahit isa-isang anak, si Jesus, para tubusin ang ating mga kasalanan. O ngayon, tignan naman natin ang sulat ni San Pedro. Unang Pedro 2:24.
Tignan naman po natin ang epistola ni Apostol Pedro. Ano po? May ano yan, may ininging kapalit yan, kaligtasan na binibigay ng Diyos sa atin. Yan, babasahin po nila, isang verse lang yan. Unang Pedro 2:24. Yan. Alam niyo, maganda po yung nagbabasa talaga tayo ng Biblia. Proven, naniniwala tayo sa Biblia. Kaya kung hindi tayo naniniwala, ba't pa tayo magbubuklat ng Biblia? Di magkwentuhan na lang tayo. Para tayong mga marites at maritos. Hindi po ba ganon? Okay, nakita mo na sis. Unang Pedro 2:24. Chapter. Unang Pedro chapter 2, verse 24. Yan, tingnan natin ang si Pedro naman, ang kanyang salita dyan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasay niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. Amen. Kita nyo? Yung kasalanan natin, dinala niya. Yun po yung cross, kaibigan. Kung ano po kabigat yung cross, ganon din po ang kabigat ng ating kasalanan na nagawa sa Diyos. O kita nyo? Sa tingin nyo, kaya yung ginawa ni Jesus? O, pwede naman tayo magpasan ng cross. Ang tanong, kaya nyo pang magpapako sa cross? Di takbo ko lang. Nahalala ko nung araw. Nung mahal na araw daw na, hindi ko nakalaman ng taon yun. Sa may San Pedro sa Kakutod. Nagisikat po yun taon-taon. Meron nagpapapako ron. Merong isang foreigner nandun. Isa sa Britain. Magpapapako din daw siya sa cross. Nang siya na po, ipapako talaga. Iakyat do cross. Ipapako. Ba't biglang tumakbo itong foreigner na ito? Nawala ang tapang. Alam nyo po, mismo yung kahit yung si Ruben Enahe, na taon-taon nagpapapako. Alam nyo, kung pagkikinggan yung kwento niya, mahirap, sabi niya. Mahirap. Kaya siya po, nagretiro na siya ngayon. By next celebration, iba na po yung ipapako, hindi na po si Ruben. Ipinasa na niya sa kanyang successor. Okay? Ang sabi ni San Pedro, dinala ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan. Meron kang nakalagay na kapalit dyan Sister, ulitin mo nga. Meron hinihinging kapalit dyan, kaibigan. Kung naniniwala ka, isa ka sa mga tinubos ni Jesus. Okay, basa. Sa kanyang pagkamatay sa krus, binasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ang hinihingi ngayon. Yan ang hinihingi ng kasulatan. Kung naniniwala po tayo, isa tayo sa mga tinubos ni Jesus sa ibabaw ng cross. Mamuhay na po tayo sa kalooban ng Diyos. Iwan na po natin. Iwan na yung mga dati nating gawing masama. At ipabuhay natin ang salita ng Diyos. May talata po ba? Meron. Mismo si Jesus Christ ang nagturo niyan. Yung iba po, kinakanta lang nila ito. Pero hindi nila ninanamnam. Ang lyrics nito ay ang bawat verse ng talatang ito. Sister, sandali Alam nyo bang awitin yung ama namin? Hindi dyan. Yung kantayin natin. Alam nyo? Brother Yam? Lakasan mo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, paralang sa langit, bigyan niyo kami ng aming kakanin sa araw-araw.
Sinadya mo kami sa lahat ng masama. Na-shortcut bigla eh. Okay, dito lang tayo. Pasensya na po, na-shortcut eh. Shortcut ba? Na-shortcut. Kanya lang, okay lang yan. At least, ang pinupunto ko doon, yung, pansinin nyo ah, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, gayon din sa langit. Ano nakasusunod? Bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw, di po ba? Ano, baka na-shortcut ko rin yata. Sundin ang kalooban mo. Yan. Ang nagturo mismo niyan, ang ating Panginoong Yesus. Ano daw po? Sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kung naniniwala po kayo, na isa kayo sa mga tinubos na ni Yesus sa kanyang inyong kasalanan, yung nagpahirap sa kanya, dapat po ang kapalit niyan, ipamuhay ang salita ng Diyos. Sumunod po tayo sa Diyos. Alam niyo po ba pag hindi tayo sumunod sa Diyos, meron pong consequence yan. Hindi nagbibiro po ang Diyos. Diyos ay Diyos. Mali ay mali. Tama ay tama sa Kanya. Kaya nga, ano siya, righteous God siya. Ha? Pagka mali, mali. Pag tama, tama. Dapat po ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Alam niyo, pag ipapamuhay natin ang salita ng Diyos, unang-una, siyempre, pupunta tayo ng langit. Pero pag tumutol ka, kaibigan, at namatay ka, hindi ka sumunod, merong konsekwensya. 1:35-36. Tingnan natin yung consequence na hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano po? Alam niyo po, napakasarap mabuhay, nabuhay ka sa Diyos. 1:35-36. Dito natin makikita kapag hindi tayo sumunod kung ano ang magiging consequence po niyan. 36. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya nito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kita nyo? Yung puhot ng Diyos, yan ang nakakatakot, kaibigan. Hindi bali yung kapitbahay mo magalit sa'yo. Huwag lang ang Diyos. Kasi pag nagalit ang Diyos sa'yo, Mateo 10:27, tingnan nyo po ang salitang nakalagay dito. Yan. Opo. 27. Oh. Sinasabi ko sa inyo, sa dilim ay gunitin ninyo sa liwanag at ang ibubundong sa inyo ng yung pinagsisigawan sa larangan. Tuloy. Sana. Anong binasa mo? Verse 27. 28. 7. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ayan. Kita nyo? Ano daw ang Diyos? Yung katawan mo, yung kaluluwa mo, hindi maghiwalay yan, magkasama yan. Ilalagay sa apoy ng impyerno. Pag hindi ka sumunod, yan ang puhot ng Diyos. Lagi nyo pong tatandahan, ang Diyos ay mabait. Pero wag nyo naman pong abusuin ang kabutihan ng Diyos. Tayo, bilang mga tao, araw-araw binibigyan tayo ng buhay ng Diyos, hindi ba malaking bagay na yan? Malaking bagay na yan. Kung yung iba naghahanap pa ng himala. Yan lang nabubuhay ka araw-araw, himala na ng Diyos yan eh.
Bakit? Sino ba pwede magduktong ng buhay mo? Doktor? Namamatay nga ang doktor eh. Yung doktor ba? Diyos lang ang nagdudugtong ng buhay, kaibigan. Mamamatay ka na lamang, dudugtungan ka pa ng Diyos ng buhay. Napakabait ng Diyos, wag naman natin abusuhin. Kaya para wag manatili ang puot ng Diyos sa buhay natin. Sa bagay, alam niyo po ba, kahit galit ang Diyos sa iyo, sa ating mga masuwaila, tandaan nyo, hindi tayo parurusahan habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Kailan mangyayari yung parusa? After na tayo po'y mamatay. Ibig sabihin, binibigyan talaga tayo ng pagkakataon ng Diyos. Na bago po tayo magpantayan pa, sabi nga nila, pumikit ang mata. Makapagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Makapagbalik tayo sa loob sa Diyos. Pero paano kung dumating ang pagkakataon na hindi mo nagawa ang gusto ng Diyos at biglang nagpantay ang paha mo? Kaibigan, kahit anong gawin, wala na po. Too late, sabi nga ng American. Wala na. Ang pagkakataon na habang tayo nabubuhay. Yan po ang binibigay na pagkakataon ng ating Panginoon Diyos para sa ating mga taong nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Tingnan niyo po ang aral ni Jesus after na siya mabautismuhan, panguling talata, Mateo 4:17. Ito po yung turo ni Jesus nung magsimula na po siyang mag-ministry dito sa ibabaw ng lupa after na siya bautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River. Mula noon ay nag-aral si Jesus. Tinuturo niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Amen. Diba? Pagsisihan, talikuran ng kasalanan. Then, anong kasunod? Paghaharian ka. Hindi ba yung Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa. Ini-invite mo kaharian, pero ayaw mo naman magsisi, ayaw mo naman tumalikod sa iyong kasalanan. Paano ka paghaharian kahit paulit-ulit mong inaawit ang Ama namin? Hindi po pwedeng ganon. Nakasampu ka ng awitin, Ama namin, Ama namin. So, pero ayaw mo naman sumunod. Akala nyo po ba makukuha niyo sa paramihan ng awit yan? Kaya alam niyo yung awit na yan, tinuro ni Jesus yan. Pero bawat istansa, pag-aralan mo. Hindi yung umawit sila, hawak kamay pa nga sila eh. Pero tanong, inuunawa niyo po ba ang laman ng bawat istansa na yan? Hindi po. Dapat unawain niyo, sundin niyo. Kaya kung naniniwala po kayo, isa po kayo sa tinubos ni Jesus sa ibabaw ng cross. Anong sabi niya? Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mabuhay sa kalooban ng Diyos. Sino-sino? Kalooban ng Diyos ang ating susundin sapagkat si Jesus mismo, bago siya ipako sa krus, ang sabi niya, Ama, sana lumampas sa akin ang paghihirap na ito, pero hindi po, kundi ang masunod ang iyong kalooban. Anak siya. Sinunod niya mismo ang kalooban ng Diyos. Tayo pa kayang mga tao lamang na nilikha ang hindi marunong sumunod. Sumunod na lang po tayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, family of Brother Williams. Yan. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat minsan pa pinakain mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kanta tayo isa. Kailangan mapasalamatan po natin ng Diyos sapagkat God is good all the time.